Para mailagay sa tamang konteksto ang lahat, ipinanganak ako ng nanay ko noong 20 taong gulang pa lang siya. Ang biological father ko ay hindi kailanman naging parte ng buhay ko. Ayon sa kanya, ayaw raw talaga ng tatay ko ng anak. Ilang buwan pa lang daw silang nagde-date nang mabuntis siya, kaya binigyan niya raw ng opsyon ang lalaki na umalis, at umalis nga ito. Sinabi rin ng nanay ko na dahil sa pait ng paghihiwalay nila, pinili na lang niyang huwag humingi ng child support. Tumanggi rin naman ang tatay ko na hindi magsustento. Para sa kanilang dalawa, mas madali raw na huwag na lang muling mag-usap. Maswerte ang nanay ko dahil sinuportahan siya ng todo ng mga magulang niya, ang lolo't lola ko. Dahil sa walang sawang tulong at encouragement nila, natapos niya ang pag-aaral at nakahanap ng maayos na trabaho. Habang lumalaki ako, may ilang lalaking dine-date ang nanay ko. Nang mga 8 taong gulang ako, nagsimula siyang makipag-date kay Harry, isang katrabaho niya. Mahigit 3 taon silang magkasintahan bago sila nagpakasal. Hindi kami sobrang close ni Harry, pero okay naman kami sa isa't isa, sapat para makisama sa iisang bahay. 4 na taon pagkatapos nilang ikasal, nabuntis ang nanay ko, at nanganak siya ng kambal. Lahat ay sobrang saya, kasama ako. Sa totoo lang, sa pagbabalik tanaw, dapat siguro alam ko na kung anong mangyayari. Pero masyado akong kampante sa paniniwalang hinding-hindi ako pababayaan ng nanay ko. Inisip ko, pagkatapos ng lahat ng hirap na dinaanan niya sa pagpapalaki sa akin mag-isa. Hindi niya ako iiwan. Pero mali ako. Pagkatapos niyang pakasalan si Harry, unti-unti na siyang lumayo sa akin. Naramdaman kong may distansya na sa amin, pero inisip ko na phase lang iyon at babalik din sa dati, lalo na noong buntis siya. Ginawa ko ang lahat para maging supportive, pero lalo lang siyang nagiging irritable tuwing nasa paligid ako. Para hindi siya maabala, pinili kong lumayo at maging tahimik. Akala ko sapat na iyon, pero hindi pala. 6 na buwan matapos ipanganak ang kambal, kinausap ako nila nanay at Harry para sa isang seryosong pag-uusap. Sinabi nila na hindi na raw nila ako kayang panatilihin sa bahay, dahil 2 na raw ang anak nilang kailangang alagaan. Hindi nila ako pwedeng basta palayasin dahil menor de edad pa ako, kaka 16 anyos ko lang noon, kaya gumamit sila ng ibang paraan. Ipinaliwanag nila kung gaano raw kabigat ang gastusin ng isang malaking pamilya at kung gaano raw kaunti ang kinikita nila. Pero sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. 2 web engineer sila. Hanggang noon, komportable naman ang buhay namin. Hindi ko nakitang imposible ang buhay ng 2 adult, isang teenager, at 2 bata sa ganong kita. Malinaw sa akin na gusto lang talaga nila akong mawala. Ayaw ko talagang umalis. Kaya sinubukan kong maghanap ng solusyon. Nag-alok akong magtrabaho kung pera ang problema. Pero ang sagot ng nanay ko ay gusto raw niyang ilaan ang pera at resources sa mga batang mas karapat-dapat. Diretso niyang sinabi na mas deserve ng kambal na manatili sa kanila kaysa sa akin, hindi dahil mas kailangan nila, kundi dahil mas karapat-dapat daw sila. At doon ko naintindihan ang lahat. Wala talaga akong lugar doon. Hindi na nila kailangang sabihin ng diretso, alam nilang sapat ang dignidad ko para kusang umalis. Hindi nila ako literal na pinalayas, pero itinulak nila ako palabas ng buhay nila. Umalis ako ng walang direksyon, walang plano, at walang sinabihang pupuntahan. Diretso akong pumunta sa bahay ng mga lolo't lola ko. Masama ang loob nila sa ginawa ng nanay ko, pero hindi nila ito tuluyang tinalikuran dahil gusto pa rin nilang makita ang kambal. Sa edad na 16, napilitan akong mag-part-time job dahil hindi ko na kayang umasa sa matatanda kong lolo't lola. Paminsan-minsan, kapag bumibisita ang nanay ko at si Harry sa kanila kasama ang mga bata, nakikita ko sila, pero bihira man lang nilang kamustahin ako. Para lang kaming formal na magkakilala. Parang hindi nila ako nami-miss. Sa totoo lang, mukhang mas masaya pa sila nang wala ako.
Masakit makita na tila mas gamaan ang loob ng nanay ko simula nang wala na ako sa bahay, pero wala akong magawa. Hanggang sa dumating ang panahon na kailangan ko nang pumasok sa kolehiyo, nanatili akong nakatira sa bahay ng mga lolo't lola ko. Kahit noon, hindi pa rin talaga involved ang nanay ko sa buhay ko. Dahil hindi na rin kaya ng mga lolo't lola ko, dahil sa edad at kalusugan nila, kailangan kong umasa sa mga kaibigan para tulungan akong mag-ayos at lumipat sa dormitoryo. Tumanggi ang nanay ko at si Harry na tumulong. Ang dahilan nila, mas gusto nilang ipunin ang pera para sa kinabukasan ng kambal. Dahil doon, napilitan akong mag-loan sa student loan, at isa sa mga kamag-anak ko ang pumirma bilang cosigner. Sa kabutihang palad, pumayag ang isa kong tiyuhin na tumulong, basta't tiniyak kong hinding-hindi siya mananagot sa kahit anong gastos. Habang nasa kolehiyo ako, patuloy akong nagtatrabaho. Ginawa ko ang lahat para hindi ako mahuli sa bayarin at para magkaroon ako ng kahit kaunting financial advantage sa hinaharap. Halos hindi na kami nag-uusap ng nanay ko mula nang magsimula akong mag-aral sa kolehiyo. At nang graduate ako, mga lolo't lola ko lang ang present. Ni isang pagbati man lang mula sa nanay ko, wala. Para hindi na maging pabigat sa mga matatanda kong lolo't lola, nagtrabaho agad ako at namuhay ng mag-isa pagkatapos ng kolehiyo. Hindi malaki ang kita ko noong unang mga taon, pero kaya kong magbayad ng renta, kuryente, tubig, at pagkain, at unti-unti ko ring binabayaran ang utang ko habang nagtatabi para sa hinaharap. Sa totoo lang, masasabi kong namumuhay ako sa limitadong kita, pero kinakaya ko. Sa paglipas ng panahon, unti-unting gumanda ang sitwasyon ko. Matagal bago nangyari, pero unti-unti akong umangat sa posisyon sa kumpanya. Dahil sa napakaliit na tulong na natanggap ko mula sa pamilya, ipinagmamalaki ko kung nasaan na ako ngayon. Komportable na ang buhay ko. Hindi inaasahan, nalaman ng nanay ko na maganda na ang kinikita ko, kahit na marami na kaming taon na hindi nag-uusap. Sa edad na halos 33 years old, hawak ko na ngayon ang isang senior management position sa parehong organisasyon kung saan ako nagsimula. 4 na buwan bago ang lahat ng ito, na-promote ako ng malaki, pero pinili kong itago ito, ilang piling tao lang ang nakakaalam. Bilang pasasalamat sa tiyuhin kong pumirma sa loan ko noon, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa promotion ko. Ayon sa pagkaalam ko, nakasalubong niya ang nanay ko at si Harry sa isang family gathering, at hinikayat niya ang nanay ko na kontakin ako para batiin. Alam kong maganda ang intensyon niya, pero hindi naging maganda ang resulta. Hindi man lang ako kinontak ng nanay ko para mag-congratulate. Sa bandang huli, nalaman pa rin ng nanay ko ang tungkol sa promotion ko, at kamakailan lang ay dumating siya sa bahay ko kasama si Harry, pilit na gustong makipag-usap. Dapat kong banggitin na mula nang pumasok ako sa kolehiyo, wala na kaming komunikasyon at tuluyan ko na siyang inalis sa buhay ko pagkatapos kong graduate. Wala na akong pag-asang magbabago pa siya. Sa totoo lang, parang hindi naman siya naapektuhan. Hindi nga ako sigurado kung napansin niya ang pagkawala ko sa buhay niya. Ang mga lolo't lola ko lang ang nanatiling may contact sa akin, at dahil alam nilang ayokong pag-usapan ang nanay ko, iniiwasan nila ang paksa. Hindi rin ako masyadong nakikipag-ugnayan sa tiyuhin ko, kaya wala akong ideya na ilang taon na palang nahihirapan sa pera ang nanay ko at si Harry. Nalaman ko lang ang totoo nang tumayo na sila sa harap ng pintuan ko, at ikinuwento kung gaano na raw kalala ang sitwasyon nila. Aminado ako, umaasa akong pupunta sila para makipag-ayos. Iyon lang ang dahilan kung bakit pinapasok ko pa sila sa bahay ko. Sinimulan nila ang usapan sa pagsasabing nalaman nila mula sa tiyuhin ko ang tungkol sa promotion ko. At kung paano raw ako isa sa pinakabatang may ganitong kataas na posisyon sa kumpanya. Pero imbes na batiin ako, nagulat pa sila na hindi ko raw sinabi sa kanila. Pero ako ang nagulat na inakala nilang may obligasyon pa akong makipag-ugnayan sa kanila, lalo na para magbahagi ng magandang balita. Dagdag pa nila,
Nadismaya raw sila na tuluyan ko silang tinanggal sa buhay ko, at ipinagtanggol nila ang sarili nila sa pagsasabing inuuna lang daw nila ang mga anak nila kaysa sa akin. Sinabi nila na dapat daw sapat na ang edad ko noon para maintindihan ang pagbabago ng priorities nila. At hindi raw ako dapat nagtanim ng sama ng loob bilang isang teenager. Dagdag pa nila, dapat daw sinuportahan ko ang mga desisyon nila, imbes na lumipat ako sa bahay ng mga lolo't lola ko. Hindi ko alam kung bakit nila inakala na sasang-ayon ako sa desisyon nilang paalisin ako sa bahay. Sinubukan pa nila akong i-gaslight, palabasing ako ang masama dahil nagalit ako sa ginawa nila, na pinalayas nila ako para makapag-focus sila sa mga anak nila. At iyon ang naging simula ng reunion namin matapos ang napakaraming taon. Nagpatuloy sila sa pagkukwento kung gaano raw kahirap ang mga naging taon nila, ni hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang panig ko. Ikinwento nila na nagtayo sila ng sariling negosyo, pero sa kasamaang palad, nabigo ito at nagdulot ng malalaking pagkalugi. Ngayon daw, pilit nilang binabawi ang mga nalugi, at desperado na sila sa pera dahil malapit nang magkolehiyo ang kambal. Doon ko nalubos na naintindihan kung bakit sila nandito. Kailangan nila ng pera. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Diretso nilang sinabi ang pakay nila, kahit sinubukan pa nilang palambutan ng dating sa pagsasabing may pagkakataon daw akong makabawi sa kanila sa pamamagitan ng pagbabayad ng tuition ng mga kapatid ko. Sa simula, nagkunwari pa silang nasaktan dahil hindi raw ako nakipag-ugnayan sa kanila, kahit na maayos naman ang takbo ng buhay ko. Lubos akong namangha sa kapal ng mukha nila, na para bang ginagawa pa nila akong pabor sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng pagkakataong magbayad ng kolehiyo ng 2 batang halos hindi ko nakilala. Agad kong sinabi sa kanila na hinding-hindi ko gagawin iyon, at lubos akong nainsulto na inakala nilang maipipilit o maipapahiya nila ako para pumayag. Galit akong nagpaliwanag at pinaalala sa kanila na sila ang dahilan kung bakit kinailangan kong magtrabaho habang nag-aaral. At bakit ako mismo ang nagbayad ng sarili kong edukasyon, dahil gusto nilang ipunin ang pera para sa tunay nilang mga anak. Nasa paningin nila ay mas karapat-dapat kaysa sa akin. Tinanggihan nila akong tulungan noon, kaya wala silang karapatang umasa ng kahit ano mula sa akin ngayon, lalo na sa aspeto ng pera. Ipinaalala ko rin sa kanila na hindi ko kailanman kinwestiyon ang desisyon nilang unahin ang kambal, tahimik lang akong umalis at hinayaan silang mamuhay nang wala ako. Dahil doon, wala na rin silang karapatang igiit na kausapin ko pa sila ngayon. Imbes na subukang kontrolin ako emosyonal, sinabi ko sa kanila na pwede na nilang gamitin ngayon ang perang gusto nilang ipunin noon para bayaran ang tuition ng kambal, dahil iyon naman daw ang gusto nilang gawin. Ilaan ang pera sa mga batang mas deserve. Wala na akong ibang gustong sabihin, kaya pinakiusapan ko na silang umalis. Inaamin ko, naging tanga ako sa pagpapapasok sa kanila sa bahay ko, sa pag-aakalang pupunta sila para humingi ng tawad at makipag-ayos. Nagalit sila at sinubukang isisi sa iba ang sitwasyon nang iginiit kong umalis na sila. Sinabi nila na hindi raw ako inosente at inilahad nila ang umano'y mga pagkukulang ko noon, na raw ay masyado akong pakialamero, over-involved. At madaling mainis noong magkakasama pa kami sa bahay. Bilang isang teenager noon na desperadong gustong manatiling konektado sa pamilya habang unti-unti akong itinataboy, hindi ko iyon matanggap bilang makatotohanang reklamo. Mas lalo pa silang nagkalakas loob at sinabing wala raw akong pinagkaiba sa kanila, dahil tinanggihan ko ang hiling nila. Sinabi nila na nakalimutan ko raw lahat ng taon na inalagaan ako ng nanay ko mag-isa, at ito na raw ang pagkakataon kong makabawi sa kanya at sa mga kapatid ko. Tinawag nila akong bastos at walang utang na loob. Bilang isang bata noon, wala naman talaga akong choice. Nakakatawa isipin na ginagamit nila iyon laban sa akin, kahit na legal nilang obligasyon na alagaan ako. Hindi naman nila ako tinulungan, itinulak nila ako palabas ng bahay sa sandaling naniwala silang kaya ko na raw mag-isa. Sa loob ng sumunod na 18 years,
Tinanggihan nilang kilalanin ang mismong pag-iral ko, kaya nakakagulat na inaasahan nila ngayon na tutulong ako sa kanila na parang may utang ako. Habang tumitindi ang pagtatalo, naging personal at marumi na ang usapan, hanggang sa nagbanta akong tatawag ng pulis kung hindi pa sila aalis. Bago sila tuluyang umalis matapos ang mas matinding argumento, paulit-ulit na pinaalala ng nanay ko ang lahat ng sakripisyong ginawa niya noon, kunwari raw ay dahil gusto niyang maging mabuting ina. Sa huli, sinabi niyang wala akong utang na loob. Sa isang beses daw na inaasahan niyang makikiramay ako sa sitwasyon niya at hahayaan siyang unahin ang ibang tao kaysa sa akin. Ayon sa kanya, ako raw ngayon ang gumagawa sa kanya bilang kontrabida, imbes na baliktarin ang sitwasyon. Simula noon, hindi na ako mapalagay, at nahihirapan akong alamin kung ako ba ang may kasalanan. Kung masyado ba akong umasa sa nanay ko, o kung nililinlang lang niya ako. Dahil doon, nag-post ako sa Reddit para makakuha ng walang kinikilingang opinyon, kahit na halos sigurado akong tama ako. Kahit na maganda ang intensyon ng tiyuhin ko, pinaalalahanan ko siya na mali at hindi katanggap-tanggap ang ginawa niya. Walang duda na nagkaroon ito ng negatibong epekto sa buhay ko. Hindi sana ako mapupunta sa sitwasyong ito kung hindi niya ibinahagi sa nanay ko ang mga detalye ng buhay ko at ibinigay ang contact information ko nang walang pahintulot ko. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad, at sinabi niyang wala siyang ideya na may pinagdadaanang problema sa pera ang nanay ko at si Harry, at hindi rin niya inakala na ganoon ang magiging reaksyon ng nanay ko. Inamin din niya na wala siyang karapatang sabihin sa nanay ko ang tungkol sa buhay ko, at na kung gusto naming magkaayos. Dapat ay nangyari iyon ng kusa, hindi sa pamamagitan ng ibang tao. Dahil alam kong mabuti ang puso niya, wala akong balak na putulin ang relasyon ko sa kanya. Mas magagalit sana ako kung may masamang intensyon siya, pero nagkamali lang talaga siya. Bukod pa rito, dahil sa kanya ay nakapasok ako sa kolehiyo. Siya lang ang nag-iisang taong handang sumalo ng responsibilidad bilang co-signer ng loan ko. Kung iisipin, posibleng wala ako sa kinalalagyan ko ngayon kung hindi dahil sa kanya. Sinigurado kong ipaalam sa kanya na hindi tama ang ginawa niya, hindi dahil sa pagiging walang utang na loob, kundi dahil hindi ako doormat. Sa tingin ko, tama lang ang naging balanse ng reaksyon ko, at maayos pa rin ang relasyon namin ngayon. Hindi ko siya sinisisi, dahil kailangan ko rin ng ganitong klaseng resolusyon. Napag-usapan ko rin ang pinagdadaanan ng nanay ko kasama ang mga lolo't lola ko. Naniniwala silang tama ang ginawa ko, at nangako silang susubukan kausapin ang nanay ko para baguhin ang pananaw niya. Naiintindihan ko rin na ayaw nilang mawalan ng ugnayan sa iba pa nilang apo, kaya patuloy pa rin silang nakikipag-ugnayan sa nanay ko. Nauunawaan nila ang hirap na pinagdadaanan ng pamilya ng nanay ko, pero hindi raw makatarungan o tama na ako ang pagbayarin sa lahat ng ito. Iyan ang malinaw nilang paninindigan, at makatwiran naman iyon sa paningin ko. Simula noong huli kaming nag-usap, halos 9 na araw na ang nakalipas. Kusang loob na ipinapaalala ng nanay ko sa akin ang lahat ng ginawa raw niya para sa akin noong bata pa ako. Halos kada 2 araw, nagpapadala siya ng email para iparamdam na may utang na loob ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ang punto niya, obligasyon niyang alagaan ako bilang magulang. Hindi iyon pabor. Ang totoo, inalagaan lang niya ako noong convenient pa iyon para sa kanya. Nang magsimula na akong maging problema, pinalayas nila ako, gamit ang dahilan na kailangan nilang mag-ipon para sa kinabukasan ng kambal. Ngayon na nasa hinaharap na kami at adult na ang kambal, sa tingin ko dapat ay sila na ang tumayo sa sarili nilang paa, imbes na aksayahin ang oras sa pagmamanipula at panggi-guilt trip sa akin. Matagal ko nang binabalewala ang emails niya. Pero ilang araw ang nakalipas, nagdesisyon akong mag-reply. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat ng isinulat ko sa post ko. Gaya ng inaasahan, hindi niya tinanggap ng maayos. Muli niya akong tinawag na walang utang na loob.
Sinabi ko lang sa kanya na ang panlalait ay hindi magbabago sa katotohanan, at ayoko na ng kahit anong uri ng komunikasyon dahil naging masamang ina siya sa akin. Pagkatapos noon, binlock ko ang email account niya. Gumawa siya ng bagong email para ipagpatuloy ang panggugulo sa akin, kaya binlock ko rin iyon. At gagawin ko iyon hanggang sa maintindihan niyang hindi ako nandito para magpaawa sa kanya. Sa totoo lang, masaya akong naganap na ang usapang ito dahil pakiramdam ko malapit na itong matapos. At sa wakas ay makakakuha na ako ng closure. Inamin ko rin sa sarili ko na may kaunting pag-asa pa akong nagtatago, na baka nagbago na sila, na baka pumunta sila para bumati at humingi ng tawad. Kaya ko sila pinapasok sa bahay ko noon. Pero matapos ko silang makausap, napagtanto kong hindi sila ang klase ng taong kayang makaramdam ng pagsisisi, hiya, o guilt. Tuluyan na akong sumuko sa ideya ng pagkakaayos. Muli nitong pinatunayan kung gaano sila makasarili at katuso. Naniniwala ako na ang pagpunta ng nanay ko sa mismong lugar ng trabaho ko ilang araw ang nakalipas ang pinakakakaiba at pinakagrabeng ginawa niya sa buong buhay niya. Sa kabutihang palad, hindi ako pumasok sa trabaho noong araw na iyon, kaya mabilis din siyang umalis at hindi natuloy ang balak niya. Masama ang pakiramdam ko noon kaya nagdesisyon akong mag-leave, at sobrang nagpapasalamat ako na ginawa ko iyon. Siguradong nag-eskandalo siya o gumawa ng kahit ano para ipahiya ako kung nandoon ako. Tinawagan ako ng receptionist at sinabi na nandun ang nanay ko, gustong makipagkita sa akin, at tumangging umalis kahit sinabihan na wala ako sa opisina. Nalaman ko ang buong pangyayari nang ipinasa nila ang tawag sa akin. Matatag kong sinabi sa kanya na nasa bahay ako, kahit na sobrang kabado na ako sa posibleng gawin niya. Sinabi ko rin sa kanya na kapag may ginawa siya sa workplace ko, ay demanda ko siya hanggang sa hindi na niya kayang magpakita ng mukha, at hanggang sa ikahiya ng mga anak niya ang pagpasok sa kolehiyo. Sinadya kong maging matapang at nakakatakot ang tono ko, at sa tingin ko natakot talaga siya, dahil pumayag siyang umalis agad, basta raw makipagkita ako sa kanya ng personal. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kayang mag-demand ng kahit ano, lalo na't hindi niya kakayanin ng isang kaso sa korte sa ngayon. Binanggit ko rin na hinding-hindi magdadalawang isip ang employer ko na I'd mande siya kung lalala pa ang sitwasyon, at mas malala iyon dahil hindi sila kasing lenient ko. Sinabi ko sa kanya na mas mabuti pang umalis siya ng tahimik. Pagkatapos kong ibalik ang tawag sa receptionist, wala na akong natanggap na update, kaya ipinagpalagay kong tuluyan na siyang umalis. Hindi ko kayang maulit pa ang ganitong pangyayari, sobrang lapit na noon sa kapahamakan. Kaya nagdesisyon akong kumonsulta sa isang abogado para malaman kung anong mga hakbang ang pwede kong gawin. Hindi pa naman niya ako direktang tinatakot, kaya hindi ako sigurado kung sapat na iyon para sa restraining order, pero gusto ko pa ring pag-usapan ang lahat ng opsyon. Umaasa ako na sapat na ang karanasang iyon para iwan na niya ako sa kapayapaan. Dahil sigurado na ako ngayon na may sapat na batayan na para sa restraining order, hindi ko na iniisip kung magfa-file ba ako, kailangan na talaga. Noong 1 linggo na ang nakalipas, dumating ulit ang nanay ko sa lugar ng trabaho ko. Napilit ko siyang umalis noon. Pero dahil sa mga nangyari nitong linggong ito, malinaw na kailangan ng protektahan ang sarili ko. Ilang araw ang nakaraan, naghihintay siya sa labas ng bahay ko nang makauwi ako galing trabaho. Agad kong sinabi sa kanya na ayokong makipagtalo, at tatawag ako ng pulis kung hindi siya aalis. Sa halip na umalis, bigla niya akong sinugod, itinulak ako pabagsak sa lupa, at lumipad ang cellphone ko habang papindot na sana ako para tumawag ng pulis. Habang sinusubukan niya akong saktan, minumura niya ako at sinisi sa lahat ng nangyaring masama sa buhay niya. Dahil sa sobrang gulat ko sa wala sa katinoan niyang asal, ilang sandali akong hindi agad nakagalaw. Pero dahil regular akong nagwo-workout at mas bata ako kaysa sa kanya, madali ko siyang napigilan at napabagsak. Sa kabutihang palad, narinig ng mga kapitbahay ko ang sigawan,
Kaya tumawag sila ng pulis at tumulong pang pigilan ang nanay ko habang hinihintay ang pagdating ng mga awtoridad. Pagdating ng pulis, nagdesisyon akong magsampa ng kaso. Sa ngayon, malubha ang kinakaharap niyang problema. Napag-usapan ko na rin ito kasama ang abogado ko, at nag-apply na ako ng restraining order laban sa kanya. Nalaman ko rin na kinuha ni Harry ang mga bata at lumipat sa bahay ng mga magulang niya. Hindi malinaw kung babalik pa siya. Ayon sa narinig ko, hinarap niya ang nanay ko tungkol sa asal nito, at sinabi na hindi na siya pwedeng magpatuloy sa ganitong paraan. Nag-away rin sila, na lalong nagpapatunay na talagang nawalan na siya ng kontrol. Naniniwala akong hirap siyang tanggapin na maayos ang buhay ko, pero siya mismo ang may kasalanan ng mga problemang kinahaharap niya ngayon. Hindi ako naaawa sa kanya. Malapit nang maipatupad ang restraining order, at dahil mas maayos na ang kita ko, nagsisimula na rin akong mag-isip ng paglipat sa mas malaking bahay, mukhang tamang-tama ang timing ngayon. Nagsisimula na akong tignan ang mga opsyon ko, dahil nakakahiya at nakakapagod na malink sa isang taong tulad niya. Sana ay makakuha siya ng tulong na kailangan niya at matutong kumilos ng maayos, dahil pati ang mga lolo't lola ko ay naging biktima na rin ng masama niyang ugali. Sinabi nila sa akin na ayaw na rin nilang makasama siya. Sa totoo lang, siya lang ang may kasalanan kung bakit iniiwasan na siya ng lahat. Sa puntong ito, hindi na ako nag-aalala. Wakas, salamat sa panunood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, at i-click ang notification bell para updated ka sa mas marami pang nakakagulat na totoong kwento na nangyayari sa paligid mo.